The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff, at mabuhay ang malayang Jeff Eliscopides. Yun eh. Kanina ka pa inaabangan. Pinalaya na siya ng daw. kanyang biyanan. Walang Magandang solian. umaga, Angela and Ted. Yes, malayang-malaya tayo. Oh, magandang umaga. Kanina ka pa inaabangan ng mga natin dito, viewers and listeners. Daily Brad na daw. Okay, eto na. Sige, so Brad Jeff, magandang umaga muli at salamat sa iyong panahon na binibigay sa ating programa. Yes, happy Independence Day po sa lahat. Ang tema po natin since Monday ay about sa heart o yung puso. Again, hindi po yung physical na aspeto, pero po yung spiritual po ba, yung hindi nakikita. Okay? Kahapon po ay heart of worship na dapat talaga atensyon ng puso natin to glorify God, to make Him the Lord of our lives. Pangalawa po, ngayong araw na to ay ang heart of humility. Ito, Brad, Ted, and Angela, more than any time in history, parang ngayon to mahirap mapaglabanan yung pagiging mapagpakumbaba kasi napakarami nating opportunity magyabang. Okay? Nandiyan lang Instagram, Facebook, social media, and all. Parang konting kibot, konting success, nakapost agad. Okay? Again, I have nothing against kung ganyan po yung diskarte nyo. Pero po, again, yung heart lang po behind it. I have nothing against posting yung success nyo. Pero ano ba po ba yung purpose? Ano ba yung layunin? Bakit mo pinost yung bago mong biling kotse and all? So, kanya-kanyang pananaw yan. Ito lang po yung sinasabi ng Bible. So, again, mahirap po kontrahin ngayon sa natural po kasing pagkatao natin, magyabang talaga. Yung ating fallen nature, kung theological pag-uusapan natin, yung fallen and sinful nature natin, gusto nating palakihin yung sarili more than anyone and even more than God. Kaya sabi sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Himayin ko lang saglit and then we'll pray. Huwag kayong gumawa daw ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Okay? Kung pang sariling kapakanan, pero nadihado naman yung kapwa mo, satisfaction mo? Yumamang ka kasi naghirap yung iba. Kaya ako, hindi ko talaga pinopromote ang sugal. Di ba? Kasi walang hard work eh. Lahat kayo tumaya. Yung natalong 99, yung isa lang ang masaya. Pero walang pangsaing yung 99 kasi tinaya na dyan sa online bingo ko, ano na yan. So, walang hard work involved. Tumaya ka lang, yun lang ang pagod mo. Pumila ka dun sa pilahan ng tayaan. Walang hard work. Yumamang ka, wala namang pera yung 99. So, ang pangit. Yun lang po yung ko, no? Again, I had nothing against sa inyo kung trip nyo magsugal, pero wala, hindi be-bless ni Lord ang sugal. Umangat ka kasi tinapakan mo yung iba. Ayaw mo rin nun. Kasi ang ganda-ganda ng itsura mo sa Facebook, social media, hindi mo naman pala binibigyan ng SSS pag-ibig yung mga tao mo. So, wag po tayong gumawa ng mga may pansariling kapakanan. Saka sabi rito, pag nagyayabang po tayo, ibig sabihin, ikaw ang sikat, hindi ang Diyos. May isang nag-viral na memes, yung batang gumraduate, ayaw i-attribute kay God. Again, yung oxygen na hinihinga ng bata na yon, kay Lord galing yon. So bago tayo magyabang na, Lord, hindi kita kailangan, ako naghirap dito. Sabihin kaya ni Lord, hindi kaya kita bigyan ng oxygen ngayon? Yung gravity mo, para hindi ka lumutang-lutang sa himpapawid, tanggalin ko kaya yung gravity mo. Tingnan ko kung makapagyabang ka sa akin, buti na lang hindi ako Diyos. Yung Diyos kasi inuunawa yung kahibangan at kayabangan natin. Pero may hangganan yan, huwag tayo masyadong mayabang. And then sabi rito, sa halip, bilang tanda ng humility, ituring yung higit yung iba kaysa sa yung sarili. Ano ibig sabihin na to? Hindi na tayo mag-aspire for greatness. Hindi. Ang ibig sabihin na to, galingan mo, but let others praise you. Alam mong galing talaga na tong Ted Filon na to. Itong Angela na to, ang galing. Hindi ikaw yung nagpo-promote, nag-a-announce ng kagalingan mo. Kasi sino ang peg natin na sa end? Si Jesus. Sabi sa isang verse sa Bible, Jesus, who is in very nature God, yet did not consider equality with God. Ano ibig sabihin? Si Jesus po ay isang Diyos, bumaba sa lupa, nagpakumbaba, pinanganak sa isang stable, okay, isang anak ng karpintero at namatay para sa iyo at para sa akin. Ano pa bang humility ang gusto mong example other than Christ? And yet,
siya po ay iniangat ng Diyos, sitting at the right hand of the Father, interceding for you and me. So, hayaan niyo pong ang Diyos ang mag-promote sa inyo because God opposes the proud. Kinakalaban daw ng Diyos ang mayayabang. But He gives grace to the humble. Binibigyan niya ng awa at mercy and grace ang mga mapagpakumbaba. Ayaw mong sa side ng mayabang kasi kalaban mo ang Diyos. Again, Filipos 2:3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Panginoon, salamat po sa ehemplo ng inyong anak na si Jesus. Despite being God, He humbled Himself. Pinanganak dito sa lupa, isang karpintero. Napaka-humble niya. And yet, Lord God, He can do everything. Para lang kami i-save, nagpakumbaba siya. So Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakataong yumayabang kami, including myself. May mga pagkakataong parang feeling namin mas magaling kami sa iba. Lord, Ikaw po lamang ang magaling. Ikaw lamang ang nagbibigay ng lakas sa aming lahat. Patawarin niyo kami sa aming minsang kayabangan, sa mga sariling layunin ng aming agenda. Lord, Ikaw lamang po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, salamat po muli sa maganda at napapanahong paalaala ni Brad Jeff sa aming lahat, sa ating lahat dito po sa The Daily Bread. Lord, patawad po sa aming pong pagmamalabis. Patawad, Panginoon, sa aming pong mga naging pagkukulang sa puntong ito sa paliwanag po ni Brad Jeff Eliscopides. Gabayan niyo po kami today sa aming pong pagbimisyon. At Lord, salamat po muli na marami for giving us Brad Jeff Eliscopides sa aming pong programang ito. Lagi niyo siyang babantayan, lalo na po ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad Jeff. Napapanahon, aray ko ang ating masasabi niya sa mga ganyan na mga aral po. But again, mga kapatid, pinakamainam nga po ito na tayo matauhan sa ganito po mga mensahe na nanggagaling po kay Brad Jeff para nga po daw sa ating lahat. Amen. So Brad, happy weekend na. Talaga ba? Hindi pa pala. Weekend agad? Wednesday pa lang. Wednesday pa lang. Oh, pero happy long weekend kasi po pista 17. official sa Monday. Brad Jeff, 17 Yeah. ay pista official. Pero tayo, tuloy ang pagsiservisyo. Of course. Amen. Opo, kasi kami dito ay, well, no work, No work, no pay. no pay. Hindi ko lang alam si Chacha kung kumusta na ngayon at dahil nga daw po sa kinakailangan pa na magpakondisyon si Mami Chacha. Kaya po ang sinasabi daw, ano ba set ang balita? Okay. Opo. Eternity leave. Yan na naman siya. Matagal-tagal Maternity yun. lang. Kasi, narinig mo na ba yon? Eternity leave? Alam mo, wala akong narinig pang gano'n. Ay, sorry. Maternity leave. Maternity. Slip Taba of talaga ano? ng utak eh. Maternity lang. Oh, get well Maternity soon. lang. Oh. Ah. Hindi. Okay. Ay talaga. Sige. So, Brad, we'll catch you again tomorrow, Brad. Yes, Brad Ted, announce ko lang, mamaya may trabaho din po ako. Ako ay magde-dedicate ng isang negosyo sa aking kaibigan, si Jack at si AC Magdato. Ayan, congratulations sa inyong bagong negosyo na makakatulong sa maraming tao, ang Steadfast Car Service. Ayan, I'm sure marami matutulungan yan. So magkita-kita tayo mamaya, Jack at AC. Anong oras ba? 2:00 po ang aking business dedication. Trabaho muna tayo, Brad Ted. Paalam na ako. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you again, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.